What's up mga ka-TV? Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? Bago na naman nakaalaman ang aking isi-share sa inyo. Sa video na ito guys, magsasagot ako ng tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel na tinatanong niya kung ano yung iba't ibang klase ng ating mga refrigerator. So balak niya daw bumili ng pang business na freezer. Ano daw ba yung magandang pang yelo? Ano daw ba yung magandang pang frozen foods? So bago natin sagutin itong tanong na to guys, kung ano yung mga iba't ibang klase ng ating mga refrigerator, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga refrigerator, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. Madami pa rin mga Pilipino ang nalilito sa pagpili ng kanilang mga refrigerator na bibilhin para sa kanilang bahay, sa kanilang mga negosyo. Marami kasi mga iba't ibang klase ng ating mga refrigerator na iba't iba din yung paggagamitan. Merong refrigerator para sa mga soft drinks, meron din yung mga para sa mga yelo, at meron din mga refrigerator na para sa mga frozen foods business. Iba't ibang klase yung ating mga refrigerator. So isang pagkakamali mo lang sa mga pagpili ng ating mga refrigerator, pwedeng makaapekto ito sa ating mga negosyo. Meron tayong limang pag-uusapan dito na refrigerator guys. So madaming mga iba't ibang klase pa ng refrigerator, pero itong 5 na refrigerator na to, ito yung kadalasan na ginagamit natin sa ating negosyo or dun sa ating bahay. Itong refrigerator na to, una, ito yung direct cooling na refrigerator. Pangalawa, ito yung no-frost na refrigerator. Pangatlo, ito yung chest freezer. Pang-apat, ito yung upright freezer. Pang-lima, ito yung bottle chiller. Itong 5 na to, ito yung kadalasan na ginagamit natin sa ating mga negosyo, sa ating mga bahay. Unahin natin itong direct cooling. So ano nga ba itong direct cooling na refrigerator? Itong direct cooling na to guys, ito yung manual defrosting. Ito yung kumakapal yung yelo dun sa freezer. Ito yung nag-half inch or 1 inch yung kapal dun sa ating freezer. Direct cooling, nakikita ito sa mga single door, two doors na refrigerator. So sa direct cooling kasi guys, malalaman natin sa loob pa lang ng freezer, pagka plain lang yan, ayun yung tinatawag na direct cooling na refrigerator. So ito, maganda ito pang negosyo, pang sari-sari store, pang personal or pang bahay. Maganda siya. Ito may re-recommend ko sa inyo guys. Kasi nga, pagka halimbawa pang tindahan nyo, mag sari-sari store kayo, at gusto nyong gumawa ng mga yelo, pwede rin siya kasi bumakapal. Nagbibuild ng yelo dun sa ating freezer. Half inch or 1 inch yung kapal dun sa freezer ng ating mga direct cool. So, papunta naman tayo dito sa no frost. Itong no frost na to guys, ito yung frost free. Kung sa direct cooling, manual defrosting, ima-manual natin pag nag-defrost. Pagka no frost naman, hindi mo na kailangan mag-defrost. Nag-automatic nagdi-defrost siya every 8 hours, isang beses sa isang araw. No, nagdi-defrost automatic po yan. Dahil nga meron siyang defrost timer, pagka kailangan niya na mag-defrost, nagdi-defrost siya. Ito naman guys, may re-recommend ko ito. Lalong-lalo na sa pangbahay lang, pang kondo, pang personal. Meron din nagtanong sa akin kung maganda nga daw pang business or pang sari-sari store ang no frost na refrigerator. So para sa akin guys, nung nagtatrabaho ko bilang isang product specialist sa isang kumpanya ng appliances, madaming bumabalik na mga customer na mga no-frost na refrigerator. Hindi naman sirain, madami lang talagang nagsisisi sa pagbili nila ng mga no-frost. Meron kasing advantage to disadvantage nila sa isa't isa, yung direct cooling at yung no-frost. Yung direct cooling, ayun nga, nagbibuild ng yelo, kumakapal yung yelo. Halimbawa, pinangnegosyo natin to, itong dalawang refrigerator na to, pagka nag-brand out, sabihin natin 4 hours na diretso yan o 5 hours na walang kuryente dun sa lugar natin, talo na kaagad yung no-frost. Ang no-frost guys, blower type lang po yan, hangin lang yung nagpapalamig yan sa ating freezer. Pagka
wala ng kuryente, hindi na rin umiikot yung fan, hindi na rin lalamig yung ating refrigerator. At the same time, hindi kumakapal yung yelo dun sa freezer. Hindi tulad ng direct cooling guys na kahit 4 hours, 5 hours, bibuild pa rin ng yelo at malamig pa rin yung mga nilagay natin. So may re-recommend ko talaga sa inyo guys, pili kayo ng mga direct cooling. So mapunta tayo sa pangatlo na refrigerator dito, ito yung chest freezer. Kung ikaw naman nagninegosyo ka ng mga ice cream or yung mga frozen foods, may re-recommend ko naman sa inyo itong chest freezer. So kung hindi kayo familiar sa chest freezer, ito yung binubuksan natin pataas. No, yung nakahiga lang siya. Yun yung tinatawag na chest freezer. Ganda ito para sa mga nagbebenta ng mga frozen foods or mga ice cream business. Kung mapapansin natin sa mga supermarket, dyan sa SM or sa Pure Gold, ayan yung mga ginagamit nila, no? Yung mga chest freezer na yan. So papunta tayo sa pang-apat na refrigerator na maganda sa ating mga negosyo. Ito yung tinatawag natin na upright freezer. Itong upright freezer na to guys, ito yung per layer. No, kung mapapansin nyo dyan sa screen, ayan. Lahat ng layer na yan may evaporator. So maganda siya panggawa ng yelo. Kung halimbawa yung negosyo mo malakas dun sa inyong lugar, yung pagbebenta ng mga yelo, maganda itong upright freezer na bilhin mo. Hindi lang umaabot ng 70, 80, umaabot nga minsan 100 pieces na yelo yung pwedeng ilagay dyan sa loob ng upright freezer. Depende sa cubic feet na bibilhin mo. Ganda ito para sa mga nagbebenta or magninegosyo ng mga yelo. Yan yung mga iba't ibang klase ng ating refrigerator. Nakadepende kasi yan guys sa gagamitin natin. No, hindi porke may business ka ng mga soft drinks is pwede na itong upright freezer or itong chest freezer. Magkakaiba sila ng gamit. Depende sa gagamitin mong refrigerator. Recap lang tayo guys sa 5 klase ng ating refrigerator. Ito yung direct cooling. Ito yung nakikita natin single door na refrigerator or yung 2-door. Pangalawa is no frost. Kaya tinawag siya na no frost. Frost-free na siya. Hindi mo na kailangan mag-defrost. Automatic na po siya nag-defrost. Pangatlo, ito yung chest freezer. Itong chest freezer na to maganda sa mga nagninegosyo ng mga frozen foods or kaya mga ice cream business. Yung pang-apat naman, ito yung upright freezer. Ito yung upright freezer, patayo siya na freezer na per layer is nag-yellow po yan. Kaya magandang panggawa naman ng mga ice business, no? Sa mga gusto magnegosyo ng mga yelo, maganda itong upright freezer ang bilhin nyo. Itong last naman is yung bottle chiller. Kung ikaw naman nagbebenta ka ng mga soft drinks, yung negosyo mo, soft drinks, magandang bilhin mo naman itong bottle chiller. So, ito yung mga iba't ibang klase ng ating refrigerator, itong 5 na refrigerator na to. So marami pang mga ibang mga refrigerator pero ito lang talaga yung kadalasan na makikita natin sa ating bahay, sa ating mga negosyo, sa kapitbahay nyo, kaya dun sa abilihan ng mga soft drinks or frozen foods. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral at idea kung ano yung gusto mong bilhin na refrigerator. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na gustong bumili ng kanilang mga refrigerator. Hanggang dito na lang guys, mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.